Hello mga ka-adventure! Ngayong araw ay pupunta kami sa Ayuki Island, Cantilan, Surigao del Sur para sa isa na namang fishing adventure. Kasama ko nga pala ang tropang LDG Anglers with Master Ryan, Master James, Master Jose, Master Joey na sa likuran nagziziging at syempre kasama rin si Master Erwin. Tara, let's go! Sana all. At matapos ang isang oras na biyahe, ay narating na rin namin ang Ayuki Island. At excited na talaga kami na masilayan ang ganda ng isla at makapag-fishing na. Kaya lang, di na makalapit yung bangka. Kaya kailangan na naming bumaba at nagtulungan na kami sa paghahakot ng aming mga kagamitan. At shoutout nga pala kay Master James Patrick Cobio. Maraming salamat sa pagtulong na maibaba yung aming mga kagamitan. At ayun, natapos na rin kami. At shoutout nga din pala kay Master Kitit Simbahon, isang local angler ng Ayuki Island. At iga-guide niya kami sa mga spot dito sa isla. Special shoutout sa Cobio family na siyang nagpatuloy sa amin at nag-abala ng aming makakain. Maraming salamat. At pagkatapos namin maayos ang aming mga kagamitan, ay wala nang oras na sinayang. Nag-sit up na agad kami nang makapag-fishing na. Tara, let's go! Sana all. At eto, nakarating na kami sa spot. At ayun, muntikan pang may slide si Master Erwin. At ayun, sumulong na sila sa may bato. Habang ako ay magpapaiwan muna. Bit and wait lang kasi ako. Dito sa spot na to, susubukan ko. At marami namang kumakagat. Pero yung pamain, madali lang matanggal. Kaya ayoko talaga sa native na hipon. Ang dali lang matanggal, kaya hirap akong makahuli. At sa mga oras na ito ay sumama na rin sa akin si Master James. Dahil napagod na siya sa kakakas. At wala pa rin siyang nahuhuli. Kaya bait and wait muna siya para di na ma-zero. At sa mga oras na to ay sumisinyas na sila Master Erwin at Master Ryan kasi fish on na daw. At grabe, matagal din yung laban nila at ang saya na nila. Siguro naland na yung isda. Congrats mga master. At maya-maya ay nakabalik na rin sila. At ito nga pala ang huli ni Master Ryan. Mahigit 1 kilo na tribali o langog. At meron din kay Master Erwin, 1 tribali din. Fish on mga master. Sana all. At sa mga oras na ito ay palubog na yung araw. Pero tuloy pa rin ang fishing hanggang sa dumilim. Ang sarap talaga mag-fishing. Sana all. At ayun mga ka-adventure, ito nga lang pala lahat ng aming mga nahuli ngayong araw. 3 langog, mga katambak, tad at iba pa. At ito na dahil nakakagutom na. Maraming salamat ulit Cobio family na nag-abala sa paghahanda ng masarap na pagkain para sa amin. Yummy! Maraming salamat. Tara mga ka-adventure, kainan na. Yummy! Sana all. At pagkatapos kumain ay naghanda na agad kami ng aming duyan nang makapagpahinga na. At chillaxing lang muna dahil nakakapagod yung adventure kanina. At bago kami matulog ay naghanap muna kami ni Master Joey ng mga lamang o umang na aming gagamitin na pamain. Grabe, napakarami talagang umang dito. At eto, nakakita pa kami ng mga umang na nagpa-party. Kaya matik add to cart na lahat yan. At grabe, ang daming malalaking umang dito. Sarap nito ipain ng buo. Tiyak na pangmamaw talaga to. At ito nga lang pala lahat ng aming nakuha. Tamang-tama to bukas pang bait and wait. At bago matulog ay kwentuhan muna ang tropa. Good night mga ka-adventure. Bukas ulit. Ayun, magandang umaga mga ka-adventure. Kain muna tayo para malakas sa buong araw na fishing adventure. Sana all. At pagkatapos kumain ay nag-sit up na agad. At syempre, sunscreen slide para daw pogi pa rin pagpasok sa trabaho. At ito pala yung rod at reel na gagamitin ko ngayong araw dahil nasira yung isang reel ko kahapon. Let's go! At ito, nakarating na kami sa spot namin kahapon. Tara, sulong na mga master! At malalim pa sa mga oras na to kaya mahirap pang makatawid sa kabilang bato. At nang narating na namin ang malaking bato ay binanata na agad ni Master Ryan. At maya-maya ay nakadali agad si Master Zoe, isang good size na katambak, boy na mano. At ako naman, susubukan ko mag-cast muna. Pansamantala habang malalim pa, ay dito muna kami pipwesto. Mamaya ay lilipat din kami ng spot.
At maya-maya ay ito na. Ito na ang kasunod na nangyari. Nang paglipat namin sa kabilang bato ay nadulas ako at nasipa ko pa yung bato kaya masakit yung tuhod ko. Halos hindi ako makatayo. Pero okay lang, pagka maya-maya ay nakarecover na ako. Kaya fishing pa rin yan. At nang lilipat na ako ng spot ay nakasalubong ko ang mga mababait na mga batang to. Shoutout sa inyo, Aoki Island Boys. Magpakabait kayo palagi at ingat! At ayun, dahil zero ako dun sa pagkakasting ay dito babawi ako sa bait and wait. At eto na, may nahuli na ako. Kaunti pa lang kaya go pa tayo. At kung napansin nyo, sayang yung kapong pang bait and wait lang. Nasira kasi yung kapares na reel ng Shadow for the Wind medium setup ko. Kaya no choice, ito muna ang gagamitin ko. Kapong 7 Auto Ultralight with Sheena 1000 series na reel na may 6 pounds na line. Kaya mukhang alanganin to, pero go pa rin. Okay lang naman sana. Ang ganda gamitin ng kapong dahil matibay at dahil ultralight ay madali lang maramdaman na may isda ng kumakagat. Kaya lang ang problema yung mainline ko. 6 pounds lang kasi. Kaya pag sumabit, matik na. Putol talaga yan. Kaya na-stress na talaga ako dito. At pagbalik ko para mag-sit up ay fish on na kay James. Isang good size na tad. Wala nang zero sa amin. At maya-maya naman ay fish on na. At alam kong malaki to kaya excited na ako. Kaya lang sumabit pa talaga. Nako, alam ko na ang mangyayari dito. Kaya ayun, matik, putol talaga. Kaya di ko napigilan sa inis. Nahampas ko talaga yung rod. Kala ko ba stress reliever tong fishing? But na-stress ako lalo. Kaya ayun, umakyat na ako sa malaking bato. Baka sakaling may magandang spot dito. At eto nga, mukhang maganda dito. At pumaldo na pala sina James at Zoe dito. Kaya subukan ko na, let's go. At eto, unang subok, fish on agad. Eto na. Kaya lang, sumabit na naman. Baka putol na naman to. At ayun, nakuha pa. Sana wag nang sumabit pa. Go, kaya yan. At eto na, ang ganda ng isdang to. Anong isda kaya ito? Ganda siguro nito sa aquarium. Paki-comment na lang sa baba kung anong pangalan nito, mga ka-adventure. At naghagis ulit ako, baka meron pa. At maya-maya ay fish on na. Ayun, isang malaking tad. Ang sarap pa naman ng isdang to. Add to cart ko na to. Isa pa, baka madagdagan pa. At maya-maya ay fish on na naman. Ay ano to, pakol. At sinundan pa ng isa pang pakol. Ang kulit nito, kaya pasok ko na to. Dahil inubos niya yung pamain ko. At ayun, fish on na rin kay James. Nice one, anong isda kaya yan? At sinundan naman agad ni Zoe, isang orange na tad, fish on. At dito sa mga oras na ito ay hinagis ko na sa malayo. Baka sakaling makahuli ako ng malaking isda. At maya-maya ay fish on na. At grabe ang laki nito. Promise, malaki to. Kaya lang naputol na lang bigla. Sayang talaga. Ang nipis pa ng line ko, malas talaga. Tapos nagkabulbuhol pa yung line. Kaya pinutol ko na lang. At maya-maya ay tinatawag na kami ng mga kasama. Uuwi na daw kami kasi bawal na kaming magpagabi. Mahirap na sa biyahe. Kaya ayun, pauwi na kami at bumaba na kami sa malaking bato. Fish report mga ka-adventure. Ito nga lang pala ang aming mga nakuha. At nagtulong-tulong na rin ang lahat para maibaba ang bangka. Shoutout po ulit sa Kobe family ng Aoki Island. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap, sa masasarap na pagkain at sa maayos na magtutuluyan. At hanggang sa aming pag-uwi ay hinatid pa kami gamit ang kanilang bangka. Maraming salamat. At ayun, matapos ang isang oras na biyahe, nakarating na rin kami sa daungan ng Cantilan, Surigao del Sur. At binaba na namin yung aming mga kagamitan. At ayun, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Grabe talaga, sulit na sulit ang 2 araw na adventure sa Aoki Island. Isa na namang experience na di ko malilimutan na sa pamamagitan ng vlog na ito ay aking mababalik-balikan. Maraming salamat sa lahat ng naging bahagi ng aming adventure. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!